Ako naman, ang inyong showbiz Galorian anchor ngayon. Ako naman si Tolitz Rapido Laurenio. Tolitz Rapido Laurenio. Magandang hapon. Ay, tawagan sa inyo mga katanungan, ha? 0917-798-8910 at 0917-798-8910. Sa balupalop kayo ng Pilipinas nandun, aabot kayo ng aking mga showbiz chika! Relax na rin lahat. Marami tayong mga ibabalita sa inyo ngayon. Ang dami-dami mga nagtatanong, ano ba pinaka-latest na mga showbiz happening sa mga sa inyo? Ang dami ko pong ibibigay. Siyempre, nandiyan na po yung mga chika natin na talaga naman pinag-uusapan po sa mga ng showbiz. Sa industriya naman ng showbiz. Ang dami rin nag-aabang siyempre, ano ba pinakalikas ngayon sa mga kapamilya stars? Ganun din, pinaka-latest naman, mula naman sa mga kapuso stars. Mga pinaka-latest pa rin, mula naman sa ating mga kapatid. Kompletos regados tayo. Eh kung tayo naman dito sa ating A-Try Media Broadcasting Network, yung mga artista natin, talaga naman kami lang yun. Handa na ba kayo? Para mapakinggan ang ating mga showbiz chicas mga oras na ito. Eh, kung handa na kayo, ibibigay ko na sa inyo yung mga kasama ko sa mga oras na ito. Talaga naman, ang dami nag-aabang. Eto na, brace yourselves, mga kaibigan. Ang kasama natin sa ating showbiz galore, si Ate Mildred! Maulang hapon po sa inyong lahat. Iyan, kasi sobrang lakas ng ulan talaga sa Valenzuela. Kaya medyo nahirapan ako. Sa Valenzuela ka pa galing? Oo, hindi ba isa yan sa pinakabahang lugar? Oo. Kamanaba, di ba? Mahiyain din yan sa ulan. Bakit? Tatago sa ilalim ng tubig. Oo. Mahiyain sa ulan. Correct. Oo. Kaya, good afternoon po. Samahan niyo po kami ng Tolitz minus yung aking partner na si Rodel Fernando na may pinagkakaabalahan. Di ba? Abalang-abala si Glorian Queen ngayon. Abala ngayon. Pero nakikinig siya at sabi nga niya, pwede siya i-phone patch, di ba, later? Pwede. Oo. Yan. So, samahan niyo po kami ni Tolitz sa alas 3 hanggang alas 4 po ng hapon para po sa init na showbiz, chismis, and news. Aba. Diba? Sabi ko ngayon, bumabaha sa ibang lugar. Umuulan sa ibang mga lugar. Dito po sa A-Try TV, bumabaha naman ng mga showbiz chika at mga detalye. Correct. Pero parang ginaw na ginaw ka, friend. Sinisipon nga rin ako Maginaw doon sa loob ng recording room at saka sa editing room. Talaga. Sobra. Tiniginaw ako kasi walang yumayakap at Ganon. nagmamahal. Sana makahanap ko ng yakap sa'yo. Sana. Oo. Nandito ba? Wala. Ayan, Mildred, ano ba meron tayo? Oo, syempre marami tayong balita ngayon. Nandiyan ang tungkol kay... Yung sana natin. Yes. Oo, ang si Regine Velasquez na balitang... Meron siyang teleserye kasi sa GMA7 yung pusa. Yep. Oo, meron source na nagsabi sa atin na parang gusto niya na tapusin yung kanyang serye. Bakit? Oo, because medyo napapagod na siyang mag-taping. Nako. Kasi di ba siyempre iba na rin naman ng Nagkakaedad na rin. nagkakaedad na rin, di ba? Oo, at saka... Wala na yung yung tagal mo sa yung puyatan, parang medyo hindi Wala rin passion. May passion naman. May passion. Wala na yung ganung lakas. Oo. Oo, Saka, so nagkaanak na oo, tsaka namimiss niya yung anak niya. So may balita tapos niya na pinapa-shorten kumbaga. Yung Poor Señorita. Yung Poor Señorita. Oh. Not because of the poor ratings. Okay. Poor ba yung ratings? Medyo mahina. Medyo talo siya ng ang probinsyano ni Coco Martin. Ay, naku, sinabay kasi doon no? Oo. So, hindi naman yun ang reason. Ang reason is, siyempre gusto niyang magkaroon ng enough time dun sa kanyang anak, di ba? Ay, paring Ogie. Oo, eto na. Ang papalit dyan ay ang pagbabalik naman ng Encantadia. Napanood mo ba yung no? Yung dati? O yung dati? Oo, ako nag-BO dati sa Lodge Quezon. Ay, bongga. Oo.
Ano yung binio mo doon? Parang yung Perena, sa papel na Perena, Sunshine Dizon. Ay, guys. Ganyan. Oo. Dati Kaya, ganyan. oo, yan ang papalit sa po senyorita na ang mga katapat din ng Encantadia for sure ay ang probinsyano. So, masasabi mo sa tapatan na yan? Isang pantaserye Oo. at isang ama-aksyon. Oo. Okay naman sa teleserye. Correct. Aba, isang futuristic, hindi yung futuristic, I mean, magic, something Oo. magical, tapos isang realidad na aksyon. Oo. Ang tanong dyan, Mm. syempre may pagkakataon kasi may time noon na nauso talaga sa TV. Yung fantaserye. Fantaserye, di ba? So, ang tanong dyan, kakagatin pa kaya? Tulad ng Ng pagkagat. pagkakilig. Oo, pagkagat nila dun sa unang Encantadia. Ang tanong Dito natin, sa Mildred. pangalawang Encantadia. Sino ba yung mga gaganap dyan? Oo. Yan, magkakatalo-talo yan sa mga gaganap eh. Correct. Eto nga ang issue dyan, merong mga bagong character dyan na medyo hindi sinasabi nila na bakit daw yan, kini-question kung bakit. Kagaya ni? Kagaya ni Sanya Lopez. Oh. Sino yun? Hindi, bago nga siya. Ano gaganap ano? Oo, siya si Danaya. Ah, Ang gaganap pa niya si Diana Subiri. Si Danaya, Oo, yung oo. ang Diyosa ng ano? Ano ng nga, lupa. Lupa. Something like that. Oo, lupa. Kasi iba lupa, air, tsaka Apoy. di ba? Tubig. Tubig, mga ganun. Pati ang mga lineup si Maria Rivera, Oo. Sunshine Dizon, Yes. Ariel. Ariel, Oo. si Diana Subiri. Diana Sibiria, Sino? yung anak ng direktor. Ano kung director? Yung may dipol, Medieval. Sino? yung kulay blue uniforme. Si Isa, Isa Calzado. Isa Calzado. Oo, na anak ng Pag sa inyo eh. ni Lito Calzado. Diba? Updated kaya ako. Oo, updated siya. Nagaganap si okay lang, ito, Sige. kung okay sa yung cast, no? Si Sige. Glyza De Castro. Lang? Hindi ko na, Hindi mo mabigyan? hindi ko na ma... In fairness, pwede. Oo. Sinyan. Oo, anak Oo. ni Robin Padilla, si Kylie Padilla. Pwede kasi ma-action ito eh. Sige, pasok. Mapasok eh. Si Gabby Garcia. Kaya ka na naman Torits eh. Sige. Yung kalab team ni Ruru Madrid. Sino naman yun? Yung love team, alam mo yung serye ng GMA7, yung Let the Love Begin. Sila yung magka-love team. Kaya ko si Ruru, Si Ruru na ang kapatid niya si Rara, si Roro. Si Rara? Pero totoo yun. Ang kapatid ni Ruru. Di ba barko yan? Si Rara, si Roro. Hindi ba barko yan, Roro? Oo. Ayan nga, Okay. si Sanya Lopez. Okay. Na kapatid ni Jack Roberto. Aha. Oo, yun. Di mo pa rin kilala naman si Jack Roberto. Pero Di ba? ito nga, para naman mabigyan din naman ng chance na yung iba, no? Siyempre, natanong natin si Sanya Lopez kung ano yung feeling na siya yung pinaka binabash. Because, nung kinuha kasi yung cast ng Encantadia nung una, may mga At saka ano eh. Oo. At saka may mga nag-audition talaga. Oo. Noong panahon yun, di ba? Oo. May mga nag-audition yan eh. Oh, even Sanya nag-audition naman siya, Oo. 'di ba? Pero hindi rin naman ka-fault nung tao kung napili siya, 'di ba? Siguro bumagay din talaga doon sa kanilang mga Bagay. ano, Oo, sa karakter. itsura. Yeah, Oo, oo. siguro. Yung mga isuot nila dyan, ano mga costumes, is yung costume ng mga dati. Hindi, bago. Bago Siyempre, daw? hindi naman mag-fit. Ikaw talaga. Di ba alam mo kung talagang inano talaga, nung okay, sige, kasi Pero yung designer, sila pa rin. parehas. Oo. So, titignan natin ngayon kung malalampasan ba, mahigitan, o mapapantayan man lang ang popularidad ng Encantadia noon sa ngayon. Dahil syempre, Tolits, di ba, parang iba na rin yung panahon ngayon na parang hindi na nagiging panahon ng mga fantaserye, kundi yung mga drama-drama na ngayon, di ba? Aha. Oo, ba't parang natulali ka dyan? Na may tinutusin sa akin, may showbiz na Rosal ko, nasaan? Asan na siya? Oo, Okay. oo. Ayan o. Ayan. Nag-OPM ha? Hindi pa. Okay. So, Meron mga- ba tayong OPM? Meron ba tayo nito? Oo, meron, di ba? O, ayun. Meron tayo nito, Oo. naka-download na. Ayan, meron na pala tayo nito. Oo, yung ating Oo. OPM of the day. So, kailan matatapos yan, Bino? Ha? Mamaya ka na dyan, Bino. Mamaya ka na maging abala. Ako muna. Meron na pala tayo dito eh. Tara. Mag-PM sa break muna tayo. Yes, oo. Para naman mabigyan natin ng katuparan ng kahilingan ng ating isang Aldab fan. Yes.
Diba? Ito yung OPM song na ano to? Imagine You and Me. Ito Ayan yung ang movie? kinumpose. Yes, movie ni Alden Richards and Maine Mendoza na kinumpose mismo Ni Vic Soto. ni Maine Mendoza yung song. Nilapatan ni Vic Soto. And sang by, yes. And sang by Miss Maine Mendoza. Wow. Oo. Okay. Let's hear it. Para sa lahat ng mga Alden fans, kailan kaya showing nito? July. Life I was dreaming. All my life I was searching. All my life I was seeking for someone I can truly call my own. Then you arrived all of a sudden, without a warning. It was you that saw. Without a warning, it was you who came. You came right when I didn't know what to say. It would be nice to have you in my life. Would there be a chance for you to give it a try? It would be the best day of my lives. Imagine you and me together eternally. You could have been lost, but here you're safe. Don't you ever go astray. What I would give to make you feel okay, I would gladly give it all away. It would be nice to have you in my life. Would there be a chance for you to give it a try? It would be the best day of my life. Imagine you and me together eternally. And I hope you see that I would love you. Imagine you and me. I traded my whole life just to meet you. Now that you're here, I'd like to lose you. This could be the best day of my life. Imagine you and me together eternally. Imagine you and me together eternally. Alamin ang pinakasariwang chika at entertainment updates. Ihahatid na nag-iisang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando. Mga gimmick at showbiz happenings na dapat niyong malaman. Pakinggan sa Showbiz Galore. Kasama si Rodel Ocampo Fernando. Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4
ng hapon dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng Trimedia Broadcasting Network. Trimedia Pro Incorporated. This is Tri TV. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 70 hashtag Minute with me, Vic and that. It's 9:30 now. This is still a BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on J 8:10 a.m. The voice of the Philippines. The Doctor is on air dito sa Klinika On Air. Usapang pangkalusugan, mga wastong paraan upang sakit ay malunasan. Ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika On Air. Samahan si Dr. Ray Salinao Jr. tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Klinika On Air dito sa DZRJ 810. Tidyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Be part of the revolution. Be part of the rip. July 1, 2, 3, pagpapahingain natin yung underground river. Ang kapalit yan, mag-workshop yung mga kabataan ng Puerto Princesa, Palawan ng mga art, writing, photography, filmmaking, lahat-lahat. Kaya maganda kung sapahan nila itong Isla Revolution, pare good. Oo. So, bawat isang bata Isang bata, ay mabibigyan ng ganito oo, at matututo siya ng isang bagong skill. ng bagong May kalaman ng skill. na may kinalaman sa creativity, singing, ano, no? So, ibig sa kung sa lang magpunta ng July 1, 2, 3. Oo. Dito na lang. Diyan na lang. Ito revolution, ha? Makita-kita tayo doon. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service, usapan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa Trimedia Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by Trimedia Pro Incorporated. Maghahatid ng pinakasariwang chika at entertainment updates ang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando, dito sa Showbiz Ito na maglipas sa alas 3 ng hapon. Balikan natin ang Showbiz Galore. Yes, oo, balikan nga natin. Balikan natin. So, let's pag-usapan natin ngayon ng Metro Manila Film Festival, ha? Kailan ba yan? Kasi kahapon, December. December 25 pa, pero yung official announcement ng mga entries ay magaganap yan sa November 10. November 10. Oo, pero sinasabi nga, change is coming. Ang Metro Manila Film Festival, ang laki ng naging pagbabago Talaga? na in-announce nila kahapon sa kanilang media launch. Okay. So, ang sinasabi, kasi before ang Metro Manila Film Festival, ilang dekada na rin, na ang pinapadala lamang ay script. Okay. 'Di ba? Aha. At last year nga ay nagkaroon nga ng very controversial Kay John doon Lloyd. kay John Lloyd Cruz na talaga namang umabot pa sa Korte. sa korte at Kongreso pala. Kongreso. Ito ang si Dan Fernandez, Congressman Dan Fernandez, na ngayon ay mayor na Aha. mayor na diyan sa Santa Rosa, Laguna. Ay siya nga yung nanguna bilang part siya ng pelikulang Honor Thy Father. Correct. Ay nanguna siya sa reklamo, Protesta. At nagbunga, ha, Tolits, nagbunga talaga ang kanilang, kumbaga, ang kanilang effort para magkaroon ng malaking pagbabago sa Metro Manila Film Festival. Correct. Dahil ito na nga ang mga pagbabago, Tolits. Kung dati, script lamang ang unang ipinapadala, ngayon, kailangan mapadala ang finished product sa takdang panahon. Talaga? Oo. Wow! Pero kung dati hanggang September lamang ang binigay nilang deadline, ngayon dahil marami nga naman nagrereklamo dahil nga medyo maiksi na yung panahon
para mag-shoot ng mga pelikula hanggang na-extend naman ito hanggang October. Okay, so ibig sabihin, Oo. kapag ikaw sasali sa Metro Manila Film Festival, kailangan by Finished October, product. tapos na yung pelikula. Oo. As Para early as today. malaman, oo. As early as today, gumagawa ka na. Kasi ang nagiging problema nila before, yung script pinapasa. Tapos pagdating sa pelikula, may mga nababago. May revisions. Oo. So sa casting din, 'di ba? Oo. Tapos ano na naman, pinapalitan na naman, 'di ba? Oo. Nako. So ang mga pagbabago, kung dati may kategorya, separate ang kategorya ng mainstream movies, indie movies. Okay. Ngayon ay pinag-isa. Wow! Oo, Ibig sabihin, pinag-isa. yung mga indie movies at yung mainstream movies, iisa na lang ng Oo, judgment. magpo-fall sila sa kategoryang feature film category. Uy, may chance na yung mga indie film Oo, na iba na makipagsabayan sa mga talaga. pelikula. Aba, watch out, watch Oo. out! At mabibigyan naman ng chance yung mga bagong direktor na meron silang isang kategorya, yung short film category naman, Tolits, na Tama. kailangan 5 minutes lang running time nito. Anong masasabi mo? Short film category, Short 5 film minutes. category, oo. Na hindi daw hihigit sa 5 minuto. Magaling gumawa yung mga Thailand. Mga Thailand. Mga Thailand. Oh, seryoso. Oo. Yung mga Pero Thailander. hindi ka ba mag-direct? Oo, medyo. Ang pagkakataon mo Pwede na yan. ito, malay mo naman makalusot, di ba? Oo, oo. Oo. Ayan, so, Sa iba akong gustong i-direct eh. ano, Pero film din. film din. Oo. Oo. Basta Marami na. iba yung gusto ko i-direct. Pero Ano hindi nga? mga 1 minute, mga 1 hour. 1 hour, ganun. Oo, film. Oo. Gusto mo maging bida sa film ko? Ha? Gusto mo maging bida? Ba't parang tuwan-tuwa siya? Gusto niya maging bida. Kaya sabihin ko sa iyo kung anong film yun. Ay, ganon. Oo. Ay, alam ko na. Ano? Ganon? Parang hindi naman yung ubra doon. Ay, talaga. Wala bang ganong category? Wala. Bawal yun. Bawal. Oo. Naku, magugupit yung film natin. Oo. Di Hindi ba, alam ko pwede. kagad yung mga iniisip. Yun na. Akala ko may kategoryang ganun eh. Wala. Wala So, yun na nga. Ayun na nga mga major. Ah. Major na pagbabago na magaganap sa Metro Manila Film Festival. So, anong palagay mo dyan, Tolits? Sa akin siguro, Okay ba yan? maganda naman siguro batayan nito. Alam mo kung bakit? Maganda yung change to. Kasi dati kasi lagi na lang nagiging tampulan ng kontrobersiya ang Metro Manila Film Festival. Yes, correct. Simula pa lamang, pag sinabi natin yung MMFF, lagi na lang walang tiwala ang tao kung sa kalalabasan. Lagi na lang, mayroong nagdadalawang isip ng mga tao, talaga bang ang kredibilidad ba ng MFFF ay talaga totoo at tunay. Oo. Ngayon siguro, maybe it's about time na baguhin na nga naman nila ang mga guidelines, procedures at lahat. Kasi naman, para maiba na rin yung mindset ng tao about the Metro Manila Film Festival. Oo, at siguro dapat din kasi para ang mga director ay lalong pagbutihin yung kalidad ng kanilang pelikula. Eksakto. Kasi ang nangyayari sa mga movies minsan parang ito na ba ang pang Metro Manila Film Festival na masyadong commercial Tama. nang iniisip na lamang ng mga producers ay kumita. Yung iba nga, Oo, di ba? puro sponsor naman ng pelikula. Ayaw Diba? ko na lang banggit, di ba? Oo. Oo, at sinasabi nga na ito na yung pagkakataon talaga na makagawa ng quality movies. Correct. Ang kanilang mga criteria nga ngayon, Tolits, ay 40% story, Okay? audience appeal, overall impact 40%, Aha. cinematic attributes and technical excellence 10%, Ba? global appeal 10%, at 10% naman sa Filipino sensibility. Ano Alam mo, masasabi bakit yung criteria? Oo. Alam mo bakit naka-focus kung paano yung creativity ng paggawa ng pelikula? Oo. Kasi yung storya, the kind of story that you have, you will be submitting, Oo. iba eh. Yung appeal kasi, yung mga 10% na lang yan, dyan papasok na yung mga paano mo makipag relationship sa ibang mga tao. Na pag mga contact dyan kasi mo papasok yung malaking porsyento, di ba? Kapag sinabi natin na palakasan system, dati malaking porsyento yun, di ba? Mga 10% na lang. Oo. Di ba? Mas mahalaga pa rin yung laman at buod ng iyong pelikula. Oo. Pero ang malaking tanong dyan, sino ang uupong mga jurors? Yan! Diba? Kasi nakalay pa rin Ulit. sa kanila, diba? Diba? Nakasalalay pa rin sa kanila. Pwede mo suggest dyan kung sino Oo. upo dapat. Kasi ang nangyayari dyan, kini-question din ang mga jurors na muupo dyan sa pagpili ng mga mahuhusay na Tama. pelikula. Tama. Like, hindi naman po minamaliit, pero sa iba't ibang larangan tulad ng mga driver, tulad ng mga teacher, na ang question lang ng iba is sana ang maghusga doon sa pelikula ay mga taong may knowledge, may kaalaman sa movie industry. Yun. Yung tama din nakatama din siguro na yung tipong nagkaroon din ng malaking parte. Oo. At naging hands-on din sa paggawa ng pelikula kasi sila yung mga pamoso talaga. I mean, Oo. sila yung mga talagang
well-experienced, Oo, kumbaga. kasi sinasabi, kapag nag-judge ka ng isang singing contest, dapat naman, Singer ang ka rin. judge na kunin mo, singer din, na nakakaintindi din sa boses. Oo. Yun naman din ang pinupunto ng iba. Ay, yung iba, pag sinabi nating judge, ay, kunin natin si Konsihal. Sino si Konsihal? Hindi, nagbibidyoke lang. Eh, Konsihal eh. Di ba maganda? Di ba parang gano'n, pag judge ka ng isang dance contest, dapat meron ka din kaalaman sa pagsayaw, Tama. di ba? Oo. Ayun naman ang sinasabi nung iba, na it's about time talaga na ang MMFF ay mapunta talaga sa industriya na marunong, di ba? Dapat ako concentrate lang sa kung saan talaga sila magaling at kung saan Oo. talaga dapat nakafocus yung industry nila, di ba? Oo. At ilang entries na nga po na matunog na ito na bibigay tayo. Although ang announcement ay November 10 pa, yung mga entries, ay etong si Richard Yap ay gaganap sa Mano po Uy, ng Regal Films. Talaga? Na kahapon ay kakapirma din lang niya ng kontrata kay sequel Mother by Julie. sequel na Oo, to, ano? sequel by sequel ito eh. Oo. At syempre natuloy na rin ang paggawa ng pelikula. Hindi po na magkakaroon ng sequel ang Beauty and the Bestie. Dahil si Coco Martin ay makakapareha niya this time si Jenny Lynn Mercado Wow! sa Metro Manila Film Festival, of course. At ang partner naman ni Jenny Lynn Mercado na si John Boy Cruz sa Just the Three of Us ay makakapareha naman ni Vice Ganda sa Metro Manila Film Arigo Festival doon! din. Arigo doon sila! Oo. So, I'm sure ang Star Cinema hindi lang magkakaroon ng isa, possible 2 or 3 entries. Anong masasabi mo dyan? Marami, siyempre, alam naman natin, isa sa mga pinakamalaking industriya din at pagsawagawa ng pelikula is the Star Cinema. Oo. At tumatapat na naman sa kanila is GMA Films. Na hindi na masyadong Hindi masyadong aktibo ngayon. Oo. I mean, wala na. I mean, sino pa sasabay? Sabi kay Bossing. Oo. Yung, ayun na, nagsabi na nga. APT Entertainment. APT Entertainment tsaka MZ. Yun. Eto na, nagsabi na nga si Vic Soto na wala siyang entry this time sa Metro Manila Film Festival dahil nga masyadong maaga. Oo. Hindi lang natin alam kung may pagbabago pong maganap pa kasi ang unang announcement nga, September ang kanilang deadline. May kaba ako dyan. Nagpasabi na si Bossing Vic na Hindi hindi sila makakaabot. Pero ngayon nga na nagkaroon ng extension, malay naman natin, Malay natin, diba? Kung magkaroon nga ng Ngayon lang siya entry. sasablay. Ngayon lang siya natataon. sasablay. Si Bong Revilla din. Oo. Imos Production. Yes. Diba? Lagi ng pelikula yan. So, mali natin. You Pero will alam see. mo, Tolits, malaking hamon ito sa mga indie movies, ha? Oo. Nasasalpok sila sa sa mainstream eh. Alam naman natin na sa paggawa ng pelikula, talagang itong indie movies, talagang medyo sila sa budget, tight sila sa Oo. budget, di ba? Parang Bihira mabigyan ng hirap. atensyon. Oo. Alam mo, may kaibigan ako ngayon na nandito. Happens to be the director ng pelikula ni Judiana Ploning, si Direk Danny. So happen na rin yung in-charge ngayon para doon sa Let the River Rest, yung Isda Revolution. Oo. Na papakinggan ng 3 araw na 3 araw yung Underground River. Siya din yung ilan. Nandito lang siya and he will be very happy hearing that. Talaga? Ibabalik sa news. Oo, Diba? yun nga, challenge siya mga indie movies na pagbutihin nila. Correct. Pero sa acting, ha? Challenge naman ito mainstream dahil alam naman natin ang mahuhusay Sakto. nasa indie movies, di ba? Ay, nako. Albong! Sabi nga rin Oh, di ba napaka-exciting talaga. Maganda to. At least change talaga is coming din sa movie industry. Maganda to. Magkakaroon ng pressure ngayon sa mga malalaking pangalan sa industriya ng pelikula. Correct. Eto mga pasikat pa lang, possible ng mga maliit na mga pangalan sa mundo naman ng indie Oo. movies. You know why? Yes. Mark my word. May mga malalampaso ngayon. Correct. Yun eh. May mga maglalampaso at malalampaso sa sahig sa mga panahon ngayon. Yes. Sigurado yan. Okay, abangan natin ang mga detalye para balitang yan about Metro Manila Film Festival. And we will be just pausing for a break. Commercial break muna tayo. Magbabalik tayo makalipas naman yung mga paalala. We will be talking more about the showbiz industry at para showbiz chika. Dito lang, sa Showbiz Galore. Kasama pa rin si Ate Mildred. Siyempre, walang bibitaw. Muli kami magbabalik. Alamin ang pinakasariwang chika at entertainment updates. Ihahatid na nag-iisang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando. Mga gimmick at showbiz happenings na dapat ninyong malaman. Pakinggan sa Showbiz Galore. Kasama si Rodel Ocampo Fernando. Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Tri-Media Pro Incorporated. This is 8 Tri TV. Mantika
lansa. I love it, sulit pa yan. Fast pace of the pack. Ang dali ng hugasan. That's the way, that's sulit. I found the one. That's the way, that's sulit. I found the one. Todo linis, presyong sulit. Das! Sobrang init. Sumakit ang ulo ko. Buti, mabait katabi ko. Taas ang lagnat ko noon. Buti may nagmalasakit. Nanghina ako sa headache. Buti may tumulong. Sakit ng ulo o lagnat. Kusang lumalabas ang pag-aalaga. At wala nang hihigit pa sa ingat na napapadama natin. Kasama ang Mayo Jessic po. Tayo, Jessic, ma. Mrs. Mayo Jessic po. Mayo Jessic, ingat na damang-dama. Trusted quality healthcare. Yun lang yan. Be part of the revolution. Be part of the revolution. Isla Revolution, makita-kita tayo doon. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by Tri-Media Pro Incorporated. Maghahatid ng pinakasariwang chika at Sa ating ngayon, 35 minuto na, makalipas naman ang alas 3 ng hapon. Saglit lang, meron po tayo tatagawin balita mula pa rin sa mga balita at update mula pa rin sa labas ng ating impilan. TV. Pahinga muna natin sa labas pa rin ng ating estasyon. Ano na po, completed the bills. Nakatik naman sa tanggapan ng Pangulo. Nasa linya naman natin para hindi kayo kanya detalye hinggil pa rin sa balitang yan. Si Gina Mape. Gina, detalye. Bagaman hanggang bukas na lamang ng tanghali ang kanyang itatara sa tungkulin ay kanang paumano si Pangulong Aquino upang nagdaan humigit kumulang sa 6 na completed bills na naisumite sa kanyang tanggapan. Ito ang inihayag ni Governing Secretary Herminio San Nicoloma Jr. ng Presidential Communications Operations Office sa Kapihan sa Manila Bay sa Cafe Adriatico sa Malate, Manila kanina. Ngunit sinabi rin ng kalihim na maaari nga hindi na malagdaan ulo ang mga nabalam na batas at hindi na rin niya tiyak kung alin sa mga bilang nagpaso o naglaps na para maging ganap na batas matapos ang 30-day prescription period wala nang maisumite sa punong ehekutibo. Paliwanag ni Coloma, ayaw daw ng Pangulo na fast break at gusto niya na mapag-aralang mabuti ang mga lalagdaang batas upang matiyak na para sa interes ng mga Pilipino. Samantala, sinabi rin kanina ni Coloma na nag-empake na sila ng mga gamit lalo na at kunin nga nila sa Palasyo bukas. Mula sa lungsod ng Maynila, ako si Gina Mape para sa DJJ 818 Tri-Media, ang himpila ng bawat Pilipino. Maraming salamat. Gina Mape mula sa iyo. TV. Oras natin sa buong Pilipinas. At ang 7 minuto na makalipas ang alas 3 na nagmamadaling hapon. Bigyan tayo natin. Ay, patuloy pa rin tayo sa ating showbiz chika. Tawa na tawa. Ikaw talaga. Ikaw. Ito na, Ate Mildred. Oh, ito na, magbabasa muna tayo ng mga text sila. Oo nga, dami. Oo, ayan. Sige, basahin mo na yung umpisa. Basahin kayo yung isa, ha? Oo. Bakit ala po si Miss Rodel? Sabi niya, nakakamiss po ang tawa at malambing niyang boses. Sagot, Ate Mildred. Sagot, siya ngayon ay nasa Pampanga at meron siyang inaasikasong Yan, pangkabuhayan po. Pangkabuhayan showcase. Correct. Ayan. Pag po kayo mag-alala, pwede po tayong kumain lahat doon. Yes. Ayan. Siyempre, opening yan sa July 2, di ba? July 2 na. Ay. Oo, ay talaga in-announce ko. Susugod tayo doon! Wala, ito pa
parang merong may birthday sa July 2, si Madam Imelda Marcos, di ba July 2 Oo, siya? imbitado rin siya doon sa mag-ribbon cutting. Ang buong A-Try Media daw, imbitado rin sa opening ng restaurant na yan. Oo, excited na siya. Kening kain. Etong Pagod PM Showbiz Galore, ask ko lang kung totoo bang hiwalay na sina Coco at Julia kasi sa selusan raw kasi nasasakal si Julia kay Coco, si Janice po ito. Hindi pa naman kami hiwalay, hindi pa naman. Parang, paano ba natin sasabihin hiwalay? Hindi naman sila umamin. Hindi naman kami nag-aaway, wala naman kami pinag-aawayan. Ano? Wala. Normal lang. Oo, Janice, parang ang hirap kasing sagutin dahil hindi naman nila inaamin na Di sila. ba nagregalo nga doon ng kotse? Ay, napakamahal ng kotse. Ano kotse yan? Parang ano siya, parang Fortuner ba siya? Okay lang, hulugan naman eh. Yung pinaka-latest. Na Fortuner? Oo. Aba. Oo, pero hindi nila inaamin ha. Hindi nila inaamin. Talaga? Oo. Bakit? Aminin nila pag break na sila. Ganun sa showbiz. Ang sexy kasi nito ni ano? Ni Julia. Julia. Masyadong kaya lang masyadong malaki. masyadong malayo ang age. Alam ko masyadong Pero malaki. hindi naman kasi Julia is 20. Tapos Si Coco is 33. Okay lang. sakto yan. Sakto. Oo. I mean, mas okay pag mas Mga mataas yung edad. Oo, ilang mga 11-12 years lang. Mas okay yan. Si Vic nga, tsaka si Pauline, diba? Ito mo naman yung magic ng love. Oo, 63 to 27, diba? Kita mo, 30 anyos. 30 plus Okay, years, tama, pero diba? okay lang. Bagay na bagay pa rin. At saka yung boyfriend niya, diba? Oh, ikaw ba, hindi ka naghahanap ng mga medyo bata-bata pa? Hindi naman. Hindi Kasi naman? parang, Bakit naman? Bakit? hindi, pero yung aking, Jowa. husband, Oo. mas bata siya sa akin. Ayan. 4 years lang Okay, naman. Kita mo, sabi nga natin, Oo. lahat ng mga edad, hindi Correct. yun iniintindi. Oo. Kapag pag-ibig na pinag-usapan. Yes. Diba? Oo. Oo, talaga. Oo. Oo. Ayan. Pero hindi naman, parang feeling ko hindi naman break kasi sobrang mahal na mahal yan. Mahal na mahal. Hindi ko kumakita si Julia Montes. At yung sinasabing sasakal, pero parang may katotohanan din dahil daw itong si Coco talagang tinuturuan niya mag-manage. Napakahusay ni Coco sa paghawak ng pera eh. Okay. Masyado siyang matipid. So, tinuturuan niya si Julia na anong bibiling bahay, i-manage ang kanyang pera. Kasi laging sinasabi to, ni Coco, na hindi naman tayo laging sikat. Kasi siguro natutunan to si Coco. Kasi before, di ba, ang babae sa breakwater, bigla siya nawala. Oo. Tapos nagbalik ulit siya. Oo. Siguro yung downfall ng buhay niya eh. Ang downfall ng buhay niya kasi yung pinaamin ni Catherine Luna na anak niya yung anak niya. Hindi naman talaga. Niya totoo. Inako niya yun. Inako niya yun. Oo, yun yung parang nagpaligaw sa kanya ng landas. Oo, nagpaligaw kanya ng landas. Pero Nung pagbalik niya. sa bait na lang nung tao, kahit hindi niya kadugo, tinulungan niya. Oo. Diba? Asan na yun? Wala. Si Catherine. Sumama din? Nakikita ko lagi sa may sa QC. Ano yung tsura? Parang ganun pa rin yung work niya. Nakakalungkot, no? Oo. Parang ganun pa din yung work niya. Ano ba work niya dati? Doon siya sa isang sa may isang pasabihin ko ba, no? Paano ko sasabihin yun? Later na Maria si Ate Mary, paano pinasasabi mo sa akin? Mapasyalan ko naman. Oo, ituturo ko naman sa'yo. Maawain naman kasi tayo sa mga mga taong, alam mo na. Parang hindi maganda ang direction ng Dadala mo ng damit. Parang kasi hindi magandang direction ng Talaga? buhay niya ngayon. Talaga? Oo. Sayang, napakahusay niyang artista, si Catherine Ang galing Luna. niya ang babae sa breakwater. Yes, oo, nanalo siya sa amin yan Award. ng award. Kaya itong sayang, ay na narating ko itong si Catherine, nakasabayan niya, naiwan ng Eh, di ba may relasyon sila dati? dati. Oo. Hindi wala na. Wala na. Oo. Si Coco na sa totoong buhay, si Rodel ang kanyang pangalan. Katukayo. Akala ko si Rodel na ang kanyang karelasyon. Rodel, katukayo ng ating kasama si Del Fernando. Ayun. Ayan, mabuti naman liwanag. Oo. Okay, good PM, Mildred and Tolid. Si Nikki Hill ba, wala nang balita sa kanya? Kapamilya pa ba siya? Oo, kasi hili na ni Nikki Hill ng after nung kanyang kasal. Ganda nung kasal? Oo. Grabe. Oo. Ang kumuha niya rin si... Sino? Ay, Arlo, sino nga yung photographer? Sino nga yung kumuha doon sa kasal ni Ni Hill? Nako, walang monitor, oh. Oo. Oo, yan. Kasi kahapon, pinapanood namin yung wedding. Oo. Kasi sabi nga, I am planning to have a wedding like that. You know, I am planning to pursue the kind of wedding na meron si Kihil at yung asawa niya. Ang swerte na ng asawa niya. Oo.
Swerte rin si Nikki, siyempre. Oo, swerte yung asawa niya kasi yung asawa niya, 'di ba? Napakaswerte. Alam mo kung bakit, 'di ba? Alam ko na kung bakit. Because of that purity ring na 'yon, Yan. 'di ba? Oo, pero wala ka doon. Hindi. Bilang sa punto ng isang lalaki, talagang pag-usapan daw natin. Ano, bakit ba hindi? O, sa akin, meron pa bang ganun? Meron, si Nikki, si Tony Gonzaga, si Iya Villania. Ah, talaga? Oo. Wala, hindi ako niniwala sa ganun. Sa inyo. Press release yun? Press release ka dyan. Oo. Ang mga kababaihan ngayon, masaling lamang ang mga ugat-ugat siguradong. Ganon, hindi. Pero depende naman po bilang respeto naman doon sa mga babaeng talagang pinipreserve. Talaga? Oo, yung bagay na Meron yun. pa bang ganon? Meron pang ganon. Sabi ko nga lagi ko sinasabi, ang hirap ipangalandakan sa mundo na buo ka pa kung hindi naman. Parang niloloko mo naman yung sarili mo. Ay, diba? meron ka lang ganon? Oo! Na? Na pinangalangan sa mundo, hindi pa nagkaka-boyfriend, never been touched. Oh. Sino yun? Partner ko sa gabi. Ganon? Joke lang. Yung si Miss Earth, yung partner mo sa gabi, naging candidate mo siya ng Miss Earth. Ganon? Hindi, kasi nag-guest siya sa amin before nung nasa kabilang radio station pa ako. Next start. O talaga, iniba mo yung usapan, ha? Good PM sa inyong dalawa. Iwas puso. Di nabasa ang text ko ng Monday, kaya gusto ko sanang batiin ng Kuya Hil ko. Yun, nag-birthday siya ng Monday. Andito pa naman sila. Ayun, happy birthday po. Salamat, Mama Lisa. Yun. Oo. Ayan, Mama Lisa, good afternoon po. Ayun. Si Mama Lisa ay maka-aldab din. It's coming Friday kasi Tolits, naimbitahan naman tayo sa press conference ni na Alden Richards at Min Mendoza para sa pelikulang Imagine You and Me. And I'm sure marami po sa ating mga makikinig, marami mga fans ng Aldab na nakikinig sa atin. Marami, no? Marami po ako ikikwento sa inyo on Wow. Monday. Wow! Oo. Gusto ko malaman din yung mga update tungkol sa pelikula nila. Oo, sa Diba? pelikula nila. Oo. Palabas na ba? At sa hindi natuloy na concert daw ni Alden sa Laguna dahil nga dun sa death threat, di ba? Ano ba siya? Oo. Isang fan niya ang nagpadala ng threat dahil hindi niya nagustuhan na on-cam daw very sweet itong si Alden kay Maine. Okay. Pero off-cam parang deadmatic. Ah, talaga? Oo, nainis siya. Kaya aabangan daw niya ito sa concert niya sa Laguna at gagayahin daw Badyo, dahin daw Christina Grimmie ng The Voice, di Ay, ba? naku. Nakakaloka talaga yun, di ba? Alam mo sa tao, na gagawa ng masama, hindi na magsasalita. Oo nga eh. Yun eh. Diba, parang Pero ano lang yan. nakakot pa din ha? Oo naman. Di ba? Kasi pinaghanda mo lang yung taong gagawa mo ng masama. Hindi kawawa ka naman. Anyway, ang kumuha sa wedding ni Kill is si Jason Magbanwa. Isa sa mga kilalang videographer and photographer. Videographer. Ah. Ang ganda, Galing! di ba? Oo. Super galing. Pero talo yung nung Arlo. Yan, Arlo the photographer. Meron yun. Ay, kasi alam mo kung bakit ang lamang ni Arlo. Oo. Ang galing mag-magic. Oo. Ibang klase. Package deal. Oo, at saka sira ang ulo din yun eh. So, ibang... Okay. Apat na matalo ng minuto na mga lipas ang alas 3 ng hapon. Saglit lang, Arlo the Tolongest. Hindi pala the magician, the longest. 8 p.m. Anyway, magbabalik tayo mga lipas lamang yung mga paalala. Ito pa rin ang Showbiz Galore! Alamin ang pinakasariwang chika at entertainment updates. Ihahatid na nag-iisang reyna ng mga Galorians. Rodel Ocampo Fernando. Mga gimmick at showbiz happenings na dapat ninyong malaman. Pakinggan sa Showbiz Galore. Kasama si Rodel Ocampo Fernando. Lunes hanggang Biyernes. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito sa DZRJ. 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Tri-Media Pro Incorporated. This is Tri TV. Be part of the revolution. Ano mangyari sa July 1 to 3? Pagpapahinga natin yung underground river. Ang kapalit yan, mag-workshop yung mga ng Puerto Princesa
Palawan ng mga arts, lighting, photography, filmmaking, lahat maganda. Kung supportahan nila tong Isla Revolution, pare Lord. Bawat isang bata ay mabibigyan ng ganito at matututo siya ng isang bagong skill. Ng bagong na may kinalaman sa sailing. May kailangan sa activity, seeding, ano. So, ibig kung saan sa Salam magpunta ng July 1, 2, 3. Dito na lang. Sa Revolution, makita-kita tayo doon. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin, kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by Tri-Media Pro Incorporated. Maghahatid ng pinakasariwang chika at entertainment updates ang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo. Ayun, oras natin yun, 49 minutes na makalipas ang alas 3 ng hapon. Balik tayo sa ating programa ngayon. Showbiz Galore. Ate Mildred, marami tayo mga texters, oh. Kaya uubusin na natin sila para hindi sila magtampo. Pero bago yan, nakikinig ang ating kaibigang si Rodel Fernando. Hi, Sir Rodel! Ayan, good afternoon, friend. At syempre si Nanay Upeng at ang kanyang buong pamilya, Silvestre family. Yan ba yung masarap magsigang? Oo, sobra. Si Nanay Upeng? Yes, si Nanay Aba, Upeng. may balita. Matulog na matulog sa Maynila. Masarap daw sinigang niyan. Correct. Hindi ko pa naman natitikman. Pero masarap yan. Yes, so eto na, Baka basahin na magdala natin. pa si Sir Rodel, ha? Oo. Basahin sige. na natin. Mildred, totoo ba na kaya hindi makauwi si Beth Tamayo dito ay dahil marami silang ganon? Ninakaw na pera sa negosyo ng kanyang asawa na gusto silang patayin from Mark. Ganon? Mark, medyo seryosong usapin yan, so wala tayo sa posisyon, no? Para mag-comment. Oo. Siyempre, hindi naman natin alam kung ano talaga ang dahilan kung bakit hindi na nga bumabalik si Miss Beth Tamayo dito sa Pilipinas. Pero, Sino masawa niya? negosyante. Okay. Negosyante So siya. kasama niya rito nung umalis sa Pilipinas? Yes, pero hiwalay na sila ang alam ko. Hiwalay na sila. At si Miss Beth Tamayo nga, ay napanood sa The Story of Us na teleserye ng ABS-CBN kamakailan lang. So hindi pa rin naman talaga siya nagkipit sa showbiz, pero hindi nga siya bumabalik dito, dun lang sa Amerika. Bakit nga ba, no? Yan ang mahiwaga rin. Oo, kaya... Pero ang hirap din kasing pumasok sa isyong na hindi We will natin see. masyadong alam. Okay, good PM. Gusto kong makagawa si Primetime Goddess Angel Locsin ng isang Panday movie. Fan kasi ako ng Panday ni FPJ. Napanood ko ang 4 na movies noon sa sinihan. Ram Marco, Angelian ng Rizal. Wow. Oo. Alright, ito pa isa. Hello, maulan na hapon mga Galorians. Gandang Rodel, super hang na Kuya Tolits. Wow! So, Thank hang you. talaga? Thank you at sexing Ate Mildred. Wow. Dapat yung mga ganun ka, pag sexy, mga ganun ka. Correct. Mga ganun ka. Okay, wag nang iba si Sanya Lopez dahil ilang beses ko na rin siya napanood dati sa Walang Tunugan. Maganda naman ang aura niya at potential beauty queen siya. Bigyan mo na siya ng chance na makaarte naman sa Encantadia. Sana mabuild pa ng gusto ang kapatid na super guwapo na si Jack Roberto. Makakuha na rin ng mga endorsements at sana magkaroon din ng Fans Day si Elmo at Janela Salvador na lalong gumaganda ang face at figure. Thanks, President ng Galorians, Marvin Capili. Oo, ito nga, ito. Alam mo, actually, ito si Sanya Lopez is very close to my heart, Okay. diba? Hindi alam ng iba yan. Dahil kanyang manager. Hindi ko nga rin alam eh. Oo. Yung kanilang manager na dito lang last week at sabi ko, maimbitahan natin si Sanya Lopez dito at ang Alright. kanyang kapatid na si Jack Roberto. Okay. Na for sure, matutuwa ka, Marvin, dahil itong si Jack Roberto ay nabigyan ng chance sa indie movie kung saan gagampanan niya ang role ni Joma Season. So ito parang it will be all about parang the new people's life. Yes, ang title nito is Tibak. Tibak. Oo. Kasi nung 70s daw, ganun daw ang tawag eh. Oo, Tibak. Tibak. Ito nga, at attend sa premiere night. Itong si Joma Season. Wow! Sabi mo dyan. Oo. Diba? Parang hindi lang si Joma ang atin doon. Ganon? May mga kasamahan tayo ng atin Oo, doon. kasi kaibigan namin ang director niyan, si Direk Arlene de la Cruz. Ayun. Oo. So, ang Attend tayo tabayan dyan. po natin sa August yan, na ipapalabas na So, yung action feedback ito? na yan. Action yan. Pero
Pero life story of Joma season ito. Oo. ayan. So, magandang break yan para kay Jack Roberto. Si Jack Roberto yung binabanggit ko sa'yo, kapatid to ni Sanya Lopez. Ayun. Oo. So, stop na nga yung bashing eh. Bigyan naman natin ng chance yung tao, di ba? Ayaw nga pala. I-prove. Ang nga pala si Joma Season pala, hindi pala siya sa New People's Army. Oo. Siya pala sa National Democratic Front. Correct. NDF. Yeah. I'm so sorry about it. Oo. Okay, anyway, ito Hi, good PM. Poging Tolits, sabi niya, sexiest Mildred Bacod. Totoo po ba na si John Lloyd Cruz na makakasama ni Vice sa MF sa Manila Film Festival? Kasi February daw, sabi niya si Daniel daw. Yes. Si John Lloyd Cruz na nga ang mga kasama ni Vice tulad ng nabanggit natin kanina. Ayun. Oo. Tama ka. Wala. Tumpak ka. Ayun. Okay. Kasi iba sabi nila si Daniel daw, di ba? Oo. Si Daniel Padilla ngayon at saka si Catherine Bernardo ay kasalukuyang nasa Barcelona, Spain, ha? Wow! Alam mo ba, to na may mga shooting sila na nai-stop dahil sa dami ng tao. Hindi makontrol ang mga tao. Maraming mga Filipinos pala sa Spain. Barcelona, Spain. Oo. Oo, di ba? Kung matatandaan mo, nung nagpunta sila sa Vietnam, mga Vietnamese na tao mismo, ha? Sila mismo ang nagkakagulo sa Katniel. Ibang klase. Oo, kinabog daw nila ang mga fans ng Katniel dito sa Pilipinas dahil talaga ang mga Vietnamese daw talaga. Kasi nga siguro, yung ating mga palabas dito, pinapadala na sa ibang bansa at pinapalabas na eh. Yes, oo. Diba? Kung salo, nagkakaroon tayo ng dubbing dito. Kunyari, Korean novela, ang tawag doon sa mga ganun sa Espanyol, kinamarimar dati. Mexican novela. Mexican novela. Ay naman, naging Filipino novela. Oo. Diba doon sa ibang Kasi bansa? yung pangako sa'yo, alam mo ba, distributed yan sa maraming bansa. Correct. Lalo na sa Vietnam na talaga namang aliw na aliw sila dun sa dalawa. O, kita mo ha? Oo. Kita mo, talagang hindi yung kanilang pagiging, Correct. Oo, star. Yes. Diba? Hindi na dito sa bansa. Anyway, ito ba, Ate Mildred? Yes, binabati ko rin si Mami Guadalupe Fernando. Wish ko na maibalik muli ang Star Olympics na magkaroon ng unity ang lahat ng artista sa showbiz. Sana makabalik muli sa pag-arte si Miss Maris at si Ronnie Ricketts. Ask ko lang po kung may balita pa po ba sa sexy actress, dancer na si Princess Ryan. Sino ba yan? Oo, yung parang dancer siya na actress din noon. Nag-asawa na po ba siya? Salamat Kuya Tolits, Ate Mildred, President Galorians Marvin. Si Ayun. Princess Ryan. Dati siyang talent center na taga-ABS-CBN siya before. Oo, nagkaanak na siya, may anak na siya at happy naman siya sa kanyang buhay. Wow. Oo. Yan ang mahalaga. Oo, ano pa ba yung tanong niya? Ano pa yung... Star Olympics. Oo, Star Olympics masyado nang matagal, no? Kung tatandaan ba yung Star Olympics? Yung sinuntok ni Robin si Richard Gomez. Yung ba yung huli? Because of Chris Aquino. Hindi naman. Chris Aquino ba yan? Oo. Nag-away sila. Oo. Nung presidente pa si Madam Cory. Oo. Kung matatandaan mo, parang ang labo na nang mangyari. Kasi parang alam mo yun din ang nakakalungkot sa showbiz, no? Parang hindi nahihiram yung mga artista. Pero meron sarili ang Star Magic. Pero dati, di ba, ang huli ko na panood na nagbabasa ko dati ewan ko lang kung yung parang outreach program nila yun or something, na parang meron silang beneficial show. So, ang napanood yata si Bayani Agbayani, ang actor dyan, si Nares Cortez. Oo. Usually, yung mga Pero yan wala na. Ngayon wala na. Oo, Star Magic na lang talaga. Puro ABS na lang talaga. Wala na, no? Oo, parang nakakalungkot lang, no? Parang, dahil sa network war. At saka minsan, dyan din nagagang away sa Olympics, pag nagbabasketball, nagkakapikon na dadala sa labas. Oo. Diba? So, pero, I don't know, kung ano man. But anyway, nasa leadership lang din naman yan. Diba? Nasa leadership lang. So okay naman, sana nga may balik yung Star Olympics, pero ang nangunang kasi dyan, wala na eh. Si Kuya Germs, very supportive sa Star Olympics. Sino ba president niya dati? Hindi, sila Kuya Germs kasi ang nag-aano dyan eh, nag-aasikaso. So wala na eh. Pero ganoon talaga ang buhay, di ba? Ayan, wala na tayong oras, Tony. So wala na yata tayong oras. 3 minuto na lang. Anyway, sige. Alam mo natin, Mildred. As maraming salamat po sa kahit kaming dalawa ni Tolits ang nandito, ha? Di ba? Kasi dapat si Kuya Romel tsaka si Rodel. Wala. Si Kuya Romel. Oo, si Kuya Romel kasi get well soon sa kanyang daddy na may sakit niya. Hi, Kuya Romel. Oo, kahapon pa siya hindi makalabas. So, ano ka na? Pasok ka na bukas. Correct. Bukas is the inauguration, di ba? Of our President Duterte. Yeah, so excited tayo dyan. Correct. So, maraming salamat po. Subaybayan niyo po kami muli. Bukas, ako po si Mildred Bacod. Maraming salamat. When I say stop, S-T-O-P. Maraming salamat. Bukas na yan. Abangan natin lahat. Ako naman, si Tolis Laurenya. Maraming salamat sa inyo.
pangalan po ng ating Galorian Queen, Rodel Fernando. Kami po inyong naging tagapagmando. Susunod na ang ating Otto Diretso, ang Tabayanan. Alamin ang pinakasariwang chika at